Malutong. Dahil lang sa proyekto ng paaralan na mangolekta ng mga insekto. At ang mga maliliit na hayop na ito ay naging mga kaluluwa sa ilalim ni Kana. Sa ilang araw ay magkakaroon ng palaro ang paaralan. Pero hindi maintindihan ni Kana kung ano ang palaro. Pagkatapos ng paliwanag ni Saikawa, nagkaroon ng bagong pag-unawa si Kana. Ang tinatawag na palaro ay isang aktibidad na hindi mo mapipigilan. Maraming mga laro ang kasama dito. Halimbawa ay takbuhan, paghagis ng bola, at tug of war. Dadalhin ng mga magulang, at kakain ng baon ng magkasama. At magaling si Kana sa sports. Tiyak na madali niyang mapapanalunan ng kampyonato. At mapupuri siya ng kanyang ina. Sa kasamaang palad, sa araw na iyon ay may trabaho si Kobayashi at hindi makakapunta sa palaro. Kaya ginamit ni Kana ang kanyang ultimate move. Halika na, Kobayashi. Lipulin si Hades. Nagmungkahi si Toro na siya na lang ang pumunta. Pero maayos na tinanggihan ni Kana. Nasaktan ng husto si Toro. Dahil dapat parehong pumunta ang magulang sa palaro. At mas katulad si Toro ng ate. Habang si Kobayashi ay mas katulad ng ina. Itinuring lang ni Kobayashi ang sarili bilang batang ina. Kahit na ang ilan niyang mga kaklase noon ay may mga anak na. Sa huli ay tumanggi pa rin si Kobayashi dahil sa trabaho. Kaya umalis si Kana ng masama ang loob. Hindi maintindihan ni Kobayashi kung bakit napakahalaga ng palaro. Noong bata siya ay wala siyang ganitong karanasan. Sinabi ni Toro sa kanya na itinuring siya ni Kana bilang magulang. Ang mga tunay na magulang ni Kana ay halos hindi siya inaalagaan. Noong bata pa siya ay pinalaki siyang independente para lang mapansin ng kanyang mga magulang. Paulit-ulit na naglalaro ng kalokohan si Kana. Hanggang sa siya ay ipinatapon sa mundong ito. Kaya siya naglalambing kay Kobayashi. Pero wala ring magawa si Kobayashi. Sa araw na iyon ay deadline ng proyekto. Sinabi ni Kobayashi kay Takagi ang tungkol dito. Nagulat si Takagi dahil unang beses itong nag-alala ni Kobayashi. At sinabi rin niya kay Kobayashi, kaysa sa kung makakapunta ka ba o hindi, mas mahalaga kung gusto mo bang pumunta. Pag-uwi ni Kana, pinasuot niya agad kay Toro ang cognitive impairment device. Gusto niyang bisitahin ang workplace ni Kobayashi. Nakita niyang parang alipin sa trabaho si Kobayashi. Pinili ni Kana na pigilan ang sarili niyang pagiging makasarili. Sa wakas, bata na siyang 10,000 taong gulang. Pagdating ni Kobayashi sa bahay, maayos na ipinaliwanag ni Kana ang sitwasyon. Okay lang kahit hindi makadalaw si Kobayashi sa sports fest. Masaya na rin siyang makipagsabayan sa mga kaklase. Alam ni Kobayashi na pinipilit lang niya ang sarili. Bigla siyang napuno ng pagsisisi. Ganito rin ang naramdaman niya nang tanggihan niya si Thor. Kaya nagpa siya siyang mag-overtime ng ilang oras araw-araw. Nakikita ni Kana ang lahat ng ito. Nag-super work mode si Kobayashi. Samantala, todo ensayo rin si Kana. Pero nung araw bago ang sports fest,